Number 25 kaagad ah. Good evening po, good evening. Antay lang tayo ng kasama guys. First question ba to? Yan, good evening po, Sir RJ. Good evening, Sir Ayubi. Yan, pasok agad. Yun know, nagsagot agad si R.A. Enriquez. Short live lang tayo guys ha. Kasi medyo busy tayo ngayon. 25 ano lang to slides. Hello sir, watching from Ilagan City. Yan, so sa Isabela po no. So hello po, good evening. Antay lang tayo konti guys ha. Medyo late rin tayo nag-live ngayon. Hello po ma'am. Yan, so goods na yan sir, ikaw lang hinihintay namin mag-live. Yan, so sige. Short live lang talaga guys. Pasensya na medyo busy. Dami kasi akong ginagawa ngayon eh. Watching from Cotabato City. Yan, so iba daw sabi ni Ma'am Jill. Kahit 100, ano lang guys, 100 viewers lang, Gina natin. Ayoko na manood sa'yo, Engineer, in love na lang ako sa sobrang talino. Ay, hindi naman po, sakto lang. A daw, sabi ni Sir Raj. A sabi ni Ma'am Rose. Yan, so madali lang kasi guys itong first question natin, no? So obvious naman kasi sa mga choices. May mock test 4 na po ba? Wala pa po. Hindi ko pa po kasi nagagawan ng solution. Actually yun sana yung gagawin ko ngayon kung hindi ako nag-live eh. Pero kapag nagawan ko naman na ng solution yung mock exam ninyo, isend ko na kagad. May nagawa na ako, wala nga lang solution. Kaya gagawan ko pa bago tayo mag-send. Yan, di ko lang alam kung kailan ako makakagawa. Kailan ka sir kay Sir Gon? Di ko pa po alam eh. Parang medyo matagal pa. End live na daw. Saka na yung mock test 4 guys. Baka bukas siguro. Hindi ko pa kasi nagawan ng solution. Ngayon sana kasi nag-live naman. Ayun, hindi naman na tumataas yung viewers. Sige, start na tayo guys. The student was blank to explain his side after a heated encounter with a classmate. So obvious naman kasi na nasa past siya kasi was yung ginamit, 'di ba? So since nasa past, X na kagad to kasi will papuntang future yan and allowing. So X rin yan and allows. So ang nasa past tense lang naman guys si letter A or yung with ed. Yan, so letter A. Next, a government office has 48 employees. If 5/8 of them are women, how many men are in the office? By the way guys, sinend lang ng ano natin to, reviewin natin. Yan, so 40 yung sinend niya pero 25 lang yung kinuha ko kasi nga short live lang. So anong sagot natin dito guys? Yan, kahit konti lang yung manood guys, okay lang sa akin. Letter D daw, 30. Bibilis nyo naman. Ang bibilis nyo ah. Letter D daw. Yan, so tignan natin ah. Bakit kaya? Letter D talaga oh. I think wala pa akong nakikitang tamang sagot. Yan, so by inspection kasi alam ko na kaagad na mali ang letter D.
Yes, nagsosolution ako. Hindi naman pwedeng lagtaw-lagtaw tayo dito. Doon lang kay Teacher Gon yung walang solution kasi nga drill yun. Alright, may nakita na akong isang tamang sagot. So, sige. Okay, so 48 guys yung total employee, di ba? 58. Ayan, sige, gawan natin ng example Gawan natin ng pizza. Ayan, so yung pizza, di ba? Nahati yan ng 8. Ayan. So 5/8 yung babae. So 5 yung babae out of 8, di ba? So women 5. Yan yung mga women natin. Ibig sabihin ilan guys yung men? 3, di ba? Or ang men ay 3/8. 5/8 naman ang women. So yung 48 guys, i-multiply lang natin sa 3/8 kasi nga men yung hinahanap, hindi women, di ba? How many men? Ayan. So 48 divided by 8 times 3, ang sagot niyan guys ilan? 6 times 3 lang, di ba? Or that is equal to 18. Yan. So kahit by inspection lang guys, alam ko na kung bakit kayo namali sa letter D eh. Kasi akala nyo siguro yung men. Renekta nyo sigurong minultiply si 5/8. Si 5/8, yung mga babae yan. Pwede rin naman guys, kunin nyo muna yung value ng mga babae. So yung value nyan is 30, di ba? Yung 30 minus mo sa 48, makukuha mo yung value naman ng men. Yes, 30 yung women. Pero ang tinatanong, men. Kaya 18. 6 times 3 po, 48 divided by 8. Ayan. Or pwede rin naman, kapag naka-fraction kasi guys, yung numerator, multiplication yan. Yung denominator, division yan. So kahit anong mauna sa kanila, okay lang naman. Pareho pa rin ang makukuha ang sagot. Halimbawa, 48 times 3 divided by 8. Pareho lang siya sa 48 divided by 8 times 3. Inuna ko lang yung mas mababa, syempre. Para mabilisan lang. Okay, so next. How many distinct permutations can be formed from the letters in the word Jonil? Gawa to ng reviewin natin eh. May isang admin kasi Jonil yung pangalan, kaya pinangalan dito. Ayan. Kung kilala nyo si Hearty guys, siya yung gumawa ng questionnaires natin. Pinapagawan lang ng solution. Permutations guys yan yung ginagamit sa sa mga anong tawag doon? Sa mga nauulit na letters. Factorial yan. Ang formula ng permutation, factorial. Parang sa pagkuha ng probability sa loto. Yun yung permutation. Dalawa kasi yan guys permutation tsaka combination. Yan, so sagutan na natin guys. So yung mga iba siguro hindi to alam no. So bibilangin mo lang naman yung letters niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, di ba? So 6 factorial. Okay? So pag sinabing 6 factorial, that is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ganyan ang 6 factorial. Pero kailangan mo pa siyang i-over. Bakit? Kasi may nauulit na letter. Lahat ng nauulit na letter nasa denominator dapat. Ilan yung nauulit? Si letter E. 1, 2. Dalawa. Ibig sabihin, 2 factorial. And 2 factorial, alam natin, that is 2 times 1. Okay? So, pwede natin i-cancel ngayon si 2 times 1 tsaka 2 times 1. So, ang matitira na lang, 6 times 5 times 4 times 3. Ilan yan, guys? Kung di ako nagkakamali, that is 720. Or letter B. Ayun. So, marami naman nang nakatama. Gets ba, guys? Ganun pag permutation bibilangin mo lang yung kung ilan yung letters and then i-divide mo sa mga nauulit na letters. So bale factorial talaga siya. So ginagamit siya
sa mga probability minsan. Ayan. So, kapag probability kasi, dinidivide pa siya sa total possible outcome. Kumbaga sa permutation, hindi siya naka-fraction, full number siya. Bakit 360 pa rin yung sagot ng iba? Tama ba yung 360? Wait lang ah. Mini-mental kasi natin eh. 6 times 5, that is 30. Times 4, ayun, tama nga yung 360 guys. 360 nga. Ayan. Sorry. So, letter A, 360. 6 times 5 times 4 times 3. Ayun, buti na lang kinorek ako ng mga viewers natin. Okay. Oo nga, yung computation natin, hindi ko kinancel yung 2 eh. Na-cancel na pala. So, sige. Move tayo sa next. What is the result when 2 is doubled 3 consecutive times? Daming matalino daw. So, okay lang yan guys. Yan, so hello sa 124 na viewers natin. So, anong sagot ninyo? Yan, letter D daw. Yan, so ano bang ibig sabihin nito? When 2 is doubled 3 times or 3 consecutive times. So, yung 2, dinodoble mo, di ba? Ng 3 beses. So, 2 times 2, isa na yan. Isang doble na yan. Times 2 times 2. So, 3 doble. Okay? So, unahin na natin yung una. 2 times 2 is 4. So, yung 4 ilagay natin dito. 4 times 2 is 8. And then, yung 8 ilagay natin dyan. 8 times 2 is 16. So, ganun lang naman. Ayan. So, parang minultiply mo lang, dinoble mo lang ng 3 beses. Okay? So, which of the following is not an element of a state? A. Sovereignty. B. People. C. Territory. D. Police power. E. Government. Yan, salamat po sa mga ganitong live. Welcome po. Yan, so obvious naman to guys, no? So letter D, police power. Yan. So under kasi siya ng inherent authority. Okay? So gen info lang tayo. So next, what is the sum of square root of 625 and 63? Square root yan guys ha. Tingnan natin. Wala pa nagsasagot? Mahirap ba to guys? Mahirap kapag hindi mo memorize yung mga perfect square numbers natin. Ayan. So, tansya-tansya lang naman to. Hindi mo naman kailangang i-memorize lahat ng mga square root. Tatansyahin mo lang. Ayan. So, yung last number kasi natin, kung mapapansin nyo, 25. Diba? Or 5 yung ending. Ibig sabihin guys, anong number ba na kapag minultiply mo 5 ang ending? Diba dapat 5 lang din yung ending niya? So either 15, 25, 35, 45. Pwede mong i-trial and error yan isa-isa. Pero kung gamay mo naman, tansyado mo naman, alam mo na kagad na yung 625 ay equal sa 25. Ayan. So 25 plus 63 is equal to 88. So letter A. Gets ba guys? Kahit by inspection lang guys, kaya mong sagutan yung square root. Wala naman ng ibang number na kapag minultiply mo ang ending ay 5. Bukod sa 5, di ba? Ayan, so next. What does IATF stand for? Yun, biglang dumami yung viewers. Nalingat lang ako konti. Biglang nag 450 na.
Ayan, so magagaling yung mga nagsasagot ngayon dito ah. So letter C, Interagency Task Force. Ayan, so memorize nyo na lang yan guys. Okay. So next, how many even numbers are there from 1 to 60? Bilis ng pag-angat ng viewers natin ah. 640 na. So hello guys, welcome sa live natin. So anong sagot natin dito guys? Maraming nagsasagot ng letter B, 30 daw. Yan. So obvious naman kasi itong tanong, 'di ba? Road to 1K sir viewers. Ayan. So lagi naman tayo nagwa 1K kaso ngayon kasi medyo late tayo eh. Ano to? May nag-i-invite ng co-host. Hindi po pwede. Okay, so obvious guys. Kapag yung mga numbers kasi natin, yung mga sunod-sunod na numbers natin, consists of even and odd numbers, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mapapansin kasi natin na may gap na isa. So, ito guys yung mga even numbers natin. And ito naman yung mga odd numbers natin. So, salitan lang sila, di ba? So, ibig sabihin guys, sa 60 hanggang 60 na number natin, ilan yung even dyan? Yan. So, based na rin sa concept dito na lumalagtaw ng isa, ibig sabihin, i-divide na lang natin to ng 2 para makuha natin kung ilan man yung even number or odd number sa given na. Yan. So, 1 to 60. Di ba? So, letter B. Ayun. Hello sa 844 na viewers natin. Bilis dumami ah. Kanina ano lang. Ganun rin naman guys kapag add 30 lang din. Kasi sabi ko nga, lagtaw-lagtaw lang naman yan. Nagsasalitan lang yung add tsaka even. Okay. So next, how many prime numbers are there from 1 to 10? Yes, isasend ko to sa GC. Yung replay guys, i-upload ko sa Redapp natin. And itong file, syempre, matik na yan, isasend ko sa GC. Ilan guys? May nagsasabi ng 4, meron din 5. Ayan, sa mga wala pa sa GC guys, free to join lang naman. So pakita ko lang ah. Ito yung mga channel natin. Yung GC natin nasa blue app. Itong red app naman natin, yan yung lagayan natin ng replay. Mga mock exams, materials. Ayan. So yung blue app guys, check nyo. Andoon yung link ng GC natin nakapin. Depende kung 3 yan. Yan. So, isa-isayin natin guys yung mga odd numbers ha. So, mabilis lang to kasi 1 to 10 nga lang eh. Ilista na nga lang natin lahat. Ayan. So, odd numbers guys, lagi nyong tatandaan. Yung mga dalawa lang yung factor. Yung sarili niya tsaka 1, 'di ba? Halimbawa, 23. Ayan. So ang factor niyan 23 times 1 lang or 1 times 23. Yung sarili niya tsaka 1, 'yun lang yung factor niya. Okay? So ganun yung concept ng prime numbers. Ngayon isa-isahin natin 'to. So 1, prime number ba si 1? Hindi siya prime number. Si 2, prime number ba si 2? Yes, and siya yung lowest prime number natin. Okay? Si 3, prime number? Yes, prime number. Si 4, prime number? Hindi rin. Kasi pwede ang 2 times 2, pwede rin ang 4 times 1. Si 5, prime number siya. Okay? Kasi 5 times 1 lang yung factor niya. Si 6, hindi siya prime number. Si 7, prime number siya. Si 8, hindi kasi divisible siya ng 2. Si 9 naman hindi kasi divisible siya ng 3. Si 10, maraming factor yan. So ilan lang guys yung ano natin? Yung prime numbers natin. 4 lang. So letter A. Yan. Tandaan nyo guys, ang lowest prime number ay 2. Ayan. So siya lang din yung nag-iisang even number na prime number. Kapag malaki yung number, syempre mahirap na yun. Kailangan mong isa-isayin talaga.
Yung 9, hindi siya prime number, no? Kasi ang factor ng 9, guys, pwedeng 3 times 3 yan. And 9 times 1. So sabi ko nga, masasabi mo lang na prime number siya kapag yung sarili niya tsaka 1 yung factor niya. Kasi yung 1, guys, isa lang naman ang factor niyan. 1 times 1 lang. 'Di ba? So dapat dalawa yung ito, katulad nito, yung sarili niya tsaka 1. Eh yan kasi, guys, sarili niya na dalawa, 'di ba? So isang factor lang, unlike sa mga ibang prime numbers na dalawa. Walang formula ang prime numbers, guys, basta lagi niyo lang tatandaan na ang prime numbers divisible siya sa sarili niya and sa 1. Yun lang, wala nang iba. Hindi kasi ito divisibility rule, guys, eh. Iba yun, prime numbers kasi. Ayun, wala dapat divisible na iba. Okay, so next tayo, guys. Sana malinaw na yon. 25 lang po ba ang prime numbers? Hindi ko pa po alam eh. Pero I think medyo marami rin yon. Hindi ko lang sure kasi. And karamihan ng mga prime numbers, guys, odd numbers yung mga yan. Okay, so what is the result when 60 is subtracted from the quotient of 305? Guys, madali lang tong mga ganito, guys. Talagang basic question lang yung pinili natin. Ayan, short live lang tayo. Conics naman turo mo, sir. For CSE pa lang kasi tayo, guys, eh. And hindi naman kasali yung conics dyan. Alright. So, by inspection, alam mo na kagad, di ba? So, pag sinabing quotient, guys, yan yung sagot ng division. So, unahin natin to. So, 300 divided by 5 and then i-minus mo daw yung 60. So, from left to right yung pag-solve natin, 300 divided by 5, that is 60. And then i-minus mo yung 60, and then nag-cancel na. So, 0 na lang. So, letter C. Madali lang, di ba? Ayan. So, next. So, 5:24, 6:2 blank. Ayan. So, analogy tayo, guys, pero number yung gamit. Guys, mga ilang page na lang to. 14 pages pa. Medyo mahaba pa yan, guys. Ang bibilis nyo magsagot, Ba't ang bibilis nyo magsagot? Nasagutan nyo na ba to? Kasi may nag-send sa GC kanina ng ng mga questionnaire eh. Pinasagot kasi sa atin ni Hearty. Di sana ako magla-live ngayon pero may nag-send kasi ng papasagot niya. Yes po, kanina pa po. Okay, so ang pattern natin dito o relationship ng dalawa, 5 naging 24. So ang ginamit dyan ay, wait lang, bakit times? Ang ginamit dyan na pattern, guys, ay 5 squared minus 1. Therefore, dito naman, ang gagamitin natin, 6 squared minus 1 lang rin. So, in-square lang yung unang number and then nag-minus 1. Kaya, 6 squared, that is 36. Minus 1, so that is 35. So, letter C. Don't worry, guys, isi-send ko to sa GC natin. Ayun, so nakuha nyo naman. So, next, evaluate 2 squared minus 2 squared raised to 0. Bawal po bang i-add na lang lahat? Saan? I-add? Plus 19 ba? Plus 19 plus 6. Hindi Kapag in-add mo yan, iba naman na. Kasi analogy to, guys eh. Dapat by pair sila. By pair mong isosolve. Ayan. So, wag mong i-add lahat. Okay. FB page po, kuya. Ito po yung page natin sa Blue App. Meron din tayong GC dyan, nakapin. Sa Red App, guys, subscribe din kayo dyan kasi gumagawa ko ng video dyan. Mga long form video. Ayan. So, review materials, mock exams, andyan na rin lahat sa Red App. Ayan. Pati mga series, guys. Lagi ako nag-upload dyan. Okay.
Yan, so obvious naman to guys, by inspection lang talaga. Kapag nakita kayo guys ng raised to 0, automatic na yan. Anong sagot? Kahit di mo na isolve yan guys kapag naka-raise ng 0 lahat. Sa mga gustong sumali ng GC guys, punta kayo sa blue app natin, hanapin nyo yung pinned post ko doon, andun yung link and QR code ng GC. Kung hindi kayo makapasok, PM nyo na lang ako doon. Poco po. Okay, so that is equal to 1. Any number yan guys ha. Ayan. So wag lang 0 talaga. So letter D. Okay, so verbal naman tayo guys. Vocabulary. Goofy means dan sub na sa Red App. Yun. So thank you po. Subscribe din kayo guys sa Red App natin. Madami akong video doon na ginawa. Pati mock exams. Pati free reviewers guys. Hanapin nyo sa Red App andoon. Ayan. So goofy means crazy. Ayan. So letter D. Pakibalik boss, di ko nakita. Ito po. Ayan. So tignan nyo na lang po. Mabilisan lang. Guys, di na tayo babalik doon sa mga mga past question natin. I-send ko na lang to sa GC para kayo na lang yung tumingin ng sagot natin. Ayan. Tsaka i-upload ko naman yung replay. Ayan. Sa hindi nila alam yung pangalan ng Red App. Andito po yung Red App natin, Gingineer. Sa Blue App, Review with Gingineer. Ayan. Pasok rin kayo guys sa GC natin. Wala pong bayad, libre po lahat. Libre lang, pati mga review materials, libre lang doon. Sige po, replyan po kita mamaya after ng live. Sa mga gustong sumali guys, uulitin ko, punta kayo sa Blue App, andoon yung link ng GC natin. Kung hindi kayo makapasok doon, mag-PM lang kayo sa Blue App. Okay na? Ayun, so sana malinaw na. So anong sagot natin dito? All of the chickens are gone. Ayan. So, anong subject natin, guys? Yan, no? Sinasabi na ni ma'am. Andiyan na po yung mga ko. Sa mga gustong pumasok sa Red App, nasa TikTok ko yung yung link ng channel ko, nasa profile ko sa TikTok. Ayan. So, nag-agree naman kasi sila, guys, no? Yung all tsaka R. So, tama naman to. Wala naman ako makitang mali. Ayan. So, kung walang mali, ibig sabihin no error or letter D. Letter D, guys. Plural siya. Plural. Ay, naku, anong nangyari? Plural, ibig sabihin tama siya. R. So, letter D. Okay, so it was in July 1969 when Armstrong and Aldrin blanked on the moon. Open ba po ba application? Open ba po ba application? Diyan na po. Yan guys, sinabi was. Yan. Was, ibig sabihin natapos na and specific yung date niya. So, ibig sabihin guys, simple past. 'Di ba? So, pag sinabing simple past, ano yung past tense natin? So, landed or letter D. Sir, may actual test or questions ka po ba na natatandaan or nilalagay here? Thanks po. Marami na po tayong video, ma'am. Uploaded na rin po sa natin, yung mga replay natin sa Red App. Sobrang dami ko ng video. Yung iba, yung mga natatandaan ko, nilalagay ko talaga. Okay, so next na tayo guys. Grain is to silo as water is to blank. Ayan, so analogy ulit. By pair kasi to guys kapag analogy. Yan, pair sila niyan. Itong water doon naman sa blank.
Unang-una, kailangan alam mo yung mga meaning ng mga words natin, di ba? Yes po, may mga files po tayo for mock exam. Ayan. Tapos na po natin yung hanggang mock exam number 3. So pang-apat na yung next natin. So hindi ko pa kasi nagawa ng solution, gagawan ko pa. Complete solution yung mga mock exams natin guys sa RedUp. 100 items yun. With explanation na rin. Ayan, so grain to silo guys. Yung silo yan yung container, di ba? Or lagayan ng grain. And yung water naman, ano yung lagayan niya? Yan. So, ibig sabihin, bucket or letter C. Bakit ako iniwan daw? Yes, lalagyan po. Okay, so next. Jose Rizal was born blank June 19, 1861. Ayan, kapag mga dates kasi guys na specific, dapat tandaan nyo yan. Ilan item pa? Malapit na tayo guys. Short live lang talaga tayo ngayon. Mga 8 pa. 8 items pa. Silo ba yung pronunciation nun? Di rin ako familiar eh. Basta alam ko lang ay container. Silo daw. Sige, sige. Thank you po sa sa pag-correct. Okay, silo. Di rin ako familiar dun. Yun, silo. Angas na. Ayan, so kapag specific guys na date, merong araw, June 19, 1861. Ayan, so ang gagamitin natin ay on. Diba? So letter A. Yan, so next which of the following is the odd one out? Odd one out guys ha. Meron nagsasabi ng D, meron ding C, meron ding A. Pag sinabing add one out guys, yung naiiba. Okay? So ano bang naiiba sa 2, 4, 6, tsaka 8? By inspection lang to guys kung kabisado yung mga klase ng numbers natin. Diniscuss ko na to kanina kung nakikinig kayo. Ayan, so may nakikita na akong tamang sagot. So ang sagot natin ay letter A. Bakit? Yang 2, yan yung prime numbers natin or prime number natin. Ayan, so sinabi ko yan kanina guys doon sa explanation ko. Yan, looks fam lang. Yang 2, yan lang yung even number na prime number. Sinabi ko na kanina. And also yan yung lowest na prime number natin. Ano pong account nyo sa RedUp? Ito po. Ayan guys, so subscribe and follow nyo ko sa mga channel natin. Ayan. Ayan, so tignan nyo na lang yan guys ha. Mabilisang live lang talaga tayo ngayon. Possible po lumabas sa AFPSAT. Okay, so next, evaluate 8 squared minus parenthesis minus 8 squared. Yan no, pinapakita ni ma'am yung mga natin, mga channel natin. Thank you po. Ang bilis naman ni Ma'am Andrea. Kailan po ulit live nyo sir? Saan live po? Dito po ba? Kung dito po sa TikTok, di ko po sure. Yan, basta nagla-live lang tayo kapag hindi tayo busy. Ngayon kasi busy pa nga tayo eh, pero napilitan lang kasi may nag-request. So sige guys, explain ko muna anong pinagkaiba ng negative 8 squared tsaka negative 8 na may parenthesis na naka-squared. Obviously, magkaiba yung mga yan. Ayan. So, sige, explain ko na nga lang. So, kapag negative 8 squared, guys, itong una, ang naka-square lang dyan yung 8, hindi kasama yung negative. Ito lang yung naka-square dyan, no? Ayan.
So basically, 8 squared is 64, di ba? And then copy mo na lang yung negative. So negative 64 yan. Ngayon naman, kapag sinabing may parenthesis, negative 8 squared, ang nai-square dyan yung buong parenthesis. So parang negative 8 times negative 8. And that is equal to 64. So alam nyo na yung pinagkaiba nila, di ba? Ayan. So apply natin dito. 8 squared, positive naman, di ba? So 64 yan. Minus, sabi ko nga kanina, yung negative 8 squared, nasa loob, negative 64 siya. So, another minus 64. Tinanggal ko na yung parenthesis. So, anong gagawin kapag magkasunod na minus? Magiging plus. So, 64 plus 64. And that is equal to 128. Or letter E. Gets, guys? Gets ba? Ayun, so tama daw. Yun, hello sa 1K na viewers natin guys. Welcome sa live lecture natin. Okay na guys? Mali ka, Dian. Mali daw ako eh. Ewan ko lang kay sir. Ito nga, i-discuss ko na yung rule guys. Kapag walang parenthesis and nasa loob, ito nga, mag another example. Negative 5 squared, ibig sabihin negative 25. Okay? Kasi nga hindi kasama yung negative sa naka-square. Ngayon naman kapag nakasama, naka-parenthesis, tsaka mo ini-square, magiging positive na siya. Gets ba? Sana na-gets guys. May parenthesis kaya 64. Pero nakikita nyo po, hindi po kasi yung parenthesis yung basehan dito eh. Kung saan po nakapesto yung exponent niya. Yung nakapesto kasi yung exponent 2 niya nasa loob. Therefore, ganito rin yung form niya. Di ba? Yan, pansinin niyo pong mabuti ha. Sir, nasa loob po yung 2 na may parenthesis. Eh di same lang siya dito. Same lang yan, nilagyan lang ng parenthesis. Ganyan lang yan, no? Nilagyan lang ng ganyan, no? So, anong pinagkaiba? Sir, mali kasi. Guys, tama yung ina-explain ko, guys, ha? Di ko lang alam sa iba. Pero inulit ko na 2 beses. Di okay lang naman magtanong, pero pag paulit-ulit kasi, medyo nakakasawa rin mag-explain. Ayan, so sige, next na tayo, guys. Yan, so executive power is vested in the... Anong sense nung paglagay ng exponent sa labas ng bracket? Sinabi ko na nga po, kapag nasa labas ng exponent, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng exponent, ini-square. Diba? Yun yung pinagkaiba ng walang exponent, tsaka meron. Naglagay lang kasi ng exponent sa example na yun kasi 2 negative. So, para ma-separate lang yung isang negative. Okay, so sige guys. So sagutan na natin to, executive. So that is president. Okay, so next. What is the reciprocal of 22 1/2? Sir Jeff, sige, sagutin natin si Sir Jeff ha, kasi hindi niya nagigets kanina pa. Yung parenthesis po na yon, ibig sabihin po, lahat ng nasa loob, kasali. Kaya ginagamitan ng parenthesis. So, nagkataon lang kasi na iisang number lang yun. Gets po? Ayan. So, pag may parenthesis, ibig sabihin, buo yung nasa loob or magkakasama. Okay na? Yan. So, 22 1/2, pwede natin siyang i-convert into improper fraction. So, gawin natin improper fraction, guys. I-multiply muna natin sa 22. 2 times 22. And then, i-add natin siya dito sa 1. Over, copy yung denominator na 2. Ayan. So, that is equal to 40
5/2. Di ba? Ang kaso, reciprocal. Ayan. So, kaya namamali yung iba guys kasi hindi nila tinitignan mabuti yung yung tanong natin. Anong sagot natin? Reciprocal guys, ibig sabihin, babaliktarin mo yan. So, magiging 2/45 na. Ayan. So, letter D. Uy, perfect po ni Ma'am Shai. Yan. So, tama naman nung iba. Saan po galing yung 2 sa taas? Saan po? Ito po ba? Ito po, minultiply natin yung denominator sa 22 and then nag-plus 1 tayo. Ganito po yung process ng mixed number papuntang improper fraction. Saan po? Hindi nagne-negative yun. Saan part yun? Hindi na po siya gagawing... Wait lang Bibilis ng comment kasi. Hindi na po siya need gawing proper fraction. Yan, kapag kasi, tatlong klase kasi ng ng fraction yan. Yung mixed number, yan. Mixed number, proper, tsaka improper. Ayan. So, ang pwedeng magkapalit lang dito, mixed number, tsaka improper fraction. Yang proper, guys, ibig sabihin, mas malaki yung denominator niya. Gets ba, guys? Kapag reciprocal naman, i-flip mo lang siya. Gets ba? Yes, proper fraction na yung 2/45 kasi mas malaki na yung denominator. Ang proper, hindi mo pwedeng gawing improper. Yan, unless reciprocal nga. So, yun guys. So, ang sagot ay letter D. Parang... Guys, pag reciprocal guys, ulitin ko babaliktarin mo lang. As simple as that. Reciprocal. Yung numerator mapupunta sa denominator and yung denominator mapupunta sa numerator. Ganun lang siya kasimple guys. Wala ka nang ibang iisipin. Okay, so next na guys Example po ng mixed number. Kapag nakita po kayo ng tatlo, halimbawa, may whole number tapos may fraction na tabi. Halimbawa, 1/2. Ganon. 2/4. Yung may whole number po, nakatabi yung fraction. Yun po yung mixed number. Yan, medyo malapit na tayo mag-end guys. Ilang slide na lang. 3. Yan, 4. 4 na slide na lang. Short live lang tayo guys ngayon. Sinend lang ng natin to, reviewin natin yung mga questions dito. Pinapa-explain niya lang. Yan, so national branch. So 3 guys yung branch natin legislative, executive, tsaka judicial. Yes po, isisend ko po to sa GC. Okay, so what is the passing rate for the Philippine Civil Service Examination? Yan, so obvious naman to guys. Wait lang, di ko nabasa yung isang comment. Saan na yun? Judiciary, Supreme Court, and Legislative for the Congress. Yes po, yes po. Tama po. Ayan, so obvious guys, 80% Gen Info. So possible rin kasing tanongin yan. And so marunong naman kayong kumuha ng percentage, diba? So next, ito puro obvious question na kasi ito guys. Sa mga gustong mag-join sa GC guys, puntahan nyo lang yung blue app natin. Andoon yung link, nakapin. Yan, so inaano rin ni ma'am Andyan yung mga natin para hindi ko na ipakita yung mga natin, channel natin. 9 po ako nagla-live. Ayan, so obvious kasi to guys. Ilang percent daw ang 60 sa 120? Yan, so by inspection lang,
'Di ba kalahati ng 120 si 60? Ano ba ang percentage ng kalahati? Kalahati, 1/2, or 50%. Ayan. So, very basic question. Letter D. Yes po, delta po. Perfect ni Ma'am Shai. So, sige ma'am. So, last na slide na tayo. Ayun. So, last na po ito, age problem. Sa mga hindi po maka-join, PM nyo na lang po ako sa Blue Up. Pati sa Red Up, guys. Subscribe din kayo dun and manood kayo ng mga videos natin. Nandoon yung mga mock exams natin and mga free materials, mga video series. Hindi ko pa ito nasusolve eh. Ngayon ko pa lang isusolve. Pati yung mga ano natin. Hindi ko pa nasolve tong mga to. Check natin. Ayan. So, ready na kayo? May nagsasagot ba? Twice as old, nakakalito. Saan ba? Tony is twice as old as Steve. Ano nakakalito dun, guys? So, pag sinabing twice, guys, 2 times. Lesson namin to nung first year. Yan. So, sige. Solve na natin to, ha. Tony is twice as old as Steve. So, mag-set muna tayo, guys, ng variables para hindi tayo malito. So, let's say si Tony ay X, si Steve ay Y. May ibang tao pa ba? Meron pa, si Thor. So, let's say Z, itong si Thor. Ayan. So, tatlo, no? Ayan. So, gawan natin yan, guys, ng equation. First condition, Tony is twice as old as Steve. So, si Tony na X, twice kay Steve na Y. E di 2 times Y. Yan na yung first equation natin. First equation yan, ha. Next condition. And Steve is 5 years older than Thor. Si Steve daw na variable Y ay mas matanda ng 5 years kay Thor na variable Z. E di mag plus 5 lang tayo. So, yan na yung ating second equation. Gets ba? Next. 4 years from now. So, from now, ibig sabihin future yan. Okay? Ibig sabihin mag-a-add tayo ng 4 years sa lahat ng variables natin. So, the sum of their ages will be 47. So, si X, mag plus 4 tayo. Plus, yung kay Y, mag plus 4 tayo. Plus, yung kay Z, mag plus 4 tayo and that is equal to 47. Ayan guys, yung third equation natin. Nakuha nyo na ba? Naku, hindi ata kasya itong pagsulatan natin. Ayan, so sige. Ayusin lang natin to. Lahat ng may variables na may iwan sa left side. Yung mga wala, ililipat natin sa right side. Okay? So, X plus Y plus Z is equal to 4, 8, 12. So, 47 minus 12 guys. Yung 12 dyan, mamaminus. 47 minus 12. Hindi ata kasya itong pagsulatan natin. So, plug in na tayo guys para mabilis. Itong X, ang value niya ay 2Y plus Y. Since itong Y kasi, in terms of Z pa, so pwede nating baliktarin itong second equation. Itong second equation, pwede natin siyang gawing in terms of Y para ma-isolate si Z, di ba? So, Z is equal to Y minus 5. Medyo magulo na, wala kasing space eh. So, plug in ulit natin dito, Y minus 5 na si Z. And then, 47 minus 12. Yan, so ayusin natin guys ha. Tandaan nyo si Y yung kinukuha natin, siya pa lang si Steve. So, medyo malayo pa talaga itong process natin. 2Y plus Y, that is 4Y. Yung negative 5, ililipat natin sa kanan. So, 47 minus 12, magiging plus 5 na. Ayan, wala na tayong space tuloy. So, mentally nyo na lang to guys. Anong value ng Y? Saan tayo magsusulat ngayon?
Wala na. So, 47 minus 12 plus 5. So, parang nag-minus 7 ka lang. So, 40. So, ang value ni y guys, that is 10. Y pa lang yan ha. Y pa lang yan. Ang hinahanap natin si Tony, siya si variable x. So, kailangan natin ipunta sa variable x. Gagamitin natin itong first equation. So, i-plug in lang natin yung value ni y na 10. So, 2 times 10 lang. X is equal to 2 times 10, that is equal to 20. Ayun. So, wala na ba? Wala na nakasunod? Pasensya na guys. Ang haba pala ng solution. Dapat pinaliit ko itong question natin eh. Uy, tama sila oh. Ba't po yung z plus 4? Saan? Lahat po sila magpa plus 4 kasi sabi nga 4 years from now. Ibig sabihin sa future yan. Trial and error daw. So sige. Ayan. Kaso mahirap to ha. Burain ko? Naku, binura ko na. Wala na. Wala na tuloy solution. Trial and error daw. Okay? So, isulat natin yung mga tao ha. Si Tony, si Steve, tsaka si Thor. Mga Avengers ata to eh. So, kapag 20, si Tony, yan. So, kapag 20 si Tony, sabi dito, Tony is twice as old as Steve. So, si Steve ay 10. 'Di ba? So, next. And Steve is 5 years older than Thor. E di mas matanda pa si Steve ng 5 kay Thor. E di 5 na si Thor. Yan yung mga age nila ngayon. 'Di ba? Ngayon pa lang yan ha. Sabi dito, 4 years from now. So, kailangan nating mag plus 4 lahat. So, plus 4 kay Tony, plus 4 kay Steve, plus 4 kay Thor. So, si Tony, future age niya 24. Si Steve, future age niya 14. Si Thor, future age niya 9. Kapag inad mo yan guys, that is equal to 47. So, tama naman based doon sa condition natin. So, letter B nga talaga. Gets ba? Yan. Pero hindi advisable ang trial and error guys. Kasi tandaan nyo sa actual exam hanggang letter E yan eh. Kung isa-isahin mo yan, mahirapan ka. Table method, pwede lang rin. Kayo bahala. Marami namang pwedeng solution sa each problem. Ayan. So, same lang naman guys yung table method dito or sa ano natin, sa unang example natin. Ayun, perfect ni Ma'am Shai. So, yun guys, wala na. Yun na. Dulo na yun. Ubos na yung slide natin. Kung saan na lang daw tinitibok ng puso. Kung gusto niyo na guys ng maraming age problem, maraming sample, punta kayo sa RedUp ko. Ang dami kong ginawang age problem doon. Ayun, andun na rin yung pang basic na solution, yung table pa. Pero pag actual exam kasi hindi mo na kailangan ng table eh. May mga tanong pa ba kayo? Ang paborito kong nagtuturo about sa numbers. And age doesn't matter na lang. May mga tanong pa ba kayo guys bago tayo mag-end live? Uy, perfect ni Ma'am Sheila oh. Galing talaga ni Ma'am Sheila. Yan, so si Ma'am Sheila pala to. Meron din sa GC natin. College grad ako ng engineer pero di ko talaga forte ang math. Sa anong department ka po sa ano? Sa engineering? Daming naka-perfect, pati si Ma'am Saj, oh. Ano po name ng RedUp? Ito po. Ayan. Subscribe kayo sa RedUp ko guys. Madami na akong video na ginagawa doon. Kung gusto nyo namang sumali sa GC natin, sa Blue Up naman, tignan nyo doon. Pwede pa rin naman sa Subprof po. Sa Subprof kasi may clerical. Calculus naman daw. Sige, next time. Pero ngayon, focus muna tayo sa CSC. Sa Civil Service Exam. Paano sa actual exam may sulatan ba ng solution?
Yes, pwede ka mag-solution sa mismong test booklet mo, pero wala naman silang paki sa solution. Basta tama yung sagot mo. Paano naging 20? And explain ko na po, dalawa na po yung naging solution natin. Trial and error tsaka yung by equation. Guys, sa mga na-late, pwede nyo namang i-replay sa Red App natin. I-upload ko yung replay doon. And itong file guys, isi-send ko sa GC natin. Okay, so yun lang guys, no? Salamat sa panonood. Thank you. So kung wala naman na kayong tanong, ayun, may tanong pa ba? Ayan. Sa mga na-late guys, pwede nyong i-replay na lang. Okay, so thank you po. Next time ulit, no? Medyo busy lang kasi tayo ngayon. Tsaka gagawin ko rin yung mock exam 4 natin. Okay? Yan, so thank you. And live na po tayo.